Panginoon, ikaw ang karapat. Kabutihan mo sa aking napupunan. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Yes, pero ito lang. Pagkailanman sa'yo ako nananahan. Sa puso at damdamin, sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alin mo pag-ibig. Sabay-sabay natatuhan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinagaya. Jesus, ako'y ahawin. Walang hanggang pagpupuri ang puso ko sa'yo. Natapuan yung pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinagaya. Jesus, ako'y ahawin. Hanggang pagpupuri ang puso ko'y sa'yo. Pagkakataon po, ibigin na natin kayo lahat ng umawi tayo ng ipasasalamat. Papuri sa ating Panginoon ng mga kapatid. Yes, Lord, nakikita ni Lord ang laman ng ating mga puso, mga kapatid. Kaya lang sa mga oras ito, samantalahin na po natin. Talagang sahalin po natin si Lord upang magitan po ng awitin sa iyong kamay, Panginoon. Sa iyong kamay aking ibibigay buong buhay sa iyo. Akalain mo ang aking mundo nang mabasa sa'yo. Jesus, sa'yo ang buhay. Ay mo, taas natin ang ating mga kamay. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka at awitan ka. Kapatid, awitan natin si Lord, kapatid. Akalain mo
mga tinig. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, awitan na. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Titiwala sa iyo. Papupurihan ka at awitan ka. Oh, buhay. Pupurihin. Yes, Lord, ikaw na akong pupurihin. Pupurihin ka. Patuloy na pag-iingat, pag-ibig sa amin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, sa buhay na kasama ka, Lord, Panginoon, habang narito kami sa mundo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kahit kami nagkukulang, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, hindi mo kami tinatalikuran, Lord. Narayan ka, Panginoon, pa kami gabayan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po. We praise you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid, yung mga ganito. Kaya nga po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa. God is good. All the time. Praise God. Hallelujah. Welcome back, Ate Vanessa. Ngayon po dadako tayo sa ating Sunday School. Tinatawagan ko po si Pastor Jerry. Hello po, salamat po. Umana pa na yung Sunday. Ngayon ah. Umana yan kanina. Alin po yung wala.
Isa pong mataas sa palakpak kay Lord. Welcome sa aking beautiful wife. Salamat sa Lord na kasama natin muli. Okay, dadako tayo sa Sunday School. Handa na po ba tayo makinig? Let us pray first. Kakilala naming Diyos, kami po, Diyos, ay nagpapasalamat sa iyong mga pagpapala, O Lord. Salamat sa panibagong araw na ito, Lord, na iyong ibinukas para sa amin. Salamat, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang aming Diyos na sapat, mabuting Diyos. Aming dalangin, Lord, aming kong pinagkakatiwala sa iyo, Father God, ang gawain ito, aming gabayan kami. Buksan niyo po ang pangunawa ng bawat isa sa amin, yung pagkalain ng abang tingkot, ikaw ang palangalan, Panginoon, ikaw magpuro sa pamagitan ng gabay, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, Lord. At salamat din po sa inyong mga anghel, na siya pong patuloy mong pinapagawin sa kulitmot ng umaga. Sabay din po kami pagkalain sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bless the Lord. Ayun sabi mo. Talagang mahanap ng ano yan, palit. Matagal na kasi yan. Sino po sa inyo ang membro ng Is? Isang discon natin. Is. Si Pastor Jason, sana magturo ngayon kaso talagang nabisi ng gusto si Pastor dahil kahapot na kanyang magamit. Kaya ito po, nakapag-prepare po tayo sa ng Panginoon. Yan, is. Ito po yung topic natin ngayon dahil po ay unang buwan ng 2026 na kailangan itong taon na ito, pagpasok sa 2026, ay hangad natin na muli nating maparangalan ang Diyos sa panibagong taon na ito. Kaya mahalaga po itong Sunday School na ito, paalala sa atin, upang bawat sitwasyon na ating susungin ay maging matagumpay. Yung is ay maraming benepisyo dyan. Pero yung is ngayon na ating pagtatalakayin ay kung hindi tayo magiging aware, walang benepisyo dito. Okay, meron po tayong sinasabi ang Bible, ano? Una pong is, sino po yung kaaway natin? Sino po yung kaaway ng mga mananampalataya? Satan. Yan yung is. Unang is po yan, ha? Si Satan. Saan yan matatagpuan sa Bible? Sige, sino yung unang makapagtagpo? Dapat alam niyo po yung talata na yan sa Bible. Saan matatagpuan ang sinasabing kaaway natin? Anong aklat? Sa New Testament po yan. Sinasabi po yan dyan. Hindi nyo kabisado, ha? Dapat kabisado niyan. Lagi natin nababanggit yan. Sino sumulat niyan? Si Peter. Tama. Saan talata? Chapter. Kailangan kabisado nyo po yan. Kasi nga po, dapat alam natin ang ating kaaway. Kasi kung hindi natin alam, ngayon, mahirap po. Hindi natin alam kaaway natin. Makakala natin kaaway natin, kapwa natin. Tama yung Peter. Yung chapter and verse. Dapat kabisado natin yan. Yung kaaway ng mga mananampalataya. 5 ng 1 Peter 5. Magbigay ng verse.
No, hindi talaga kabisado. Hindi talaga. Yeah. Tinanong yung sister. Tandaan naman yung First Peter 5:8 ha. Yan yung ating kaaway. Pakibasa na po. Maging handa kayo. Ang diablo ang kaaway nito ay parang leon umuuok, makatumal at alalaligid na naghahanap ng kalalaman. Kita nyo? Ang kaaway daw natin ay Diablo o Satanas. Amen? Madali bang kaaway ito? Hindi ito madali. Kapag ang iyong koneksyon sa Diyos ay hindi matibay. Pero kapag matibay ka, matatag sa Panginoon, si Satanas ay talunan. Amen? Siya po'y talunan na. 2,000 years ago, si Satanas ay talunan na ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Kaso, siya po ay hindi pa rin siya tumitigil at tayo naman yung kanyang binabalingan ngayon. Para ano ang hangarin ni Satanas? Ano ang hangarin niya? Ano ang kanyang ministry? Nasaan ang ministry ni Satanas sa Bible? Sige nga. Anong talata sa Bible yung ministry ni Satanas? Sige, bigay kayo. Yes. Anong talata yon? At chapter, at book? Yan, medyo ano tayo, no? Sa John, Book of John. Saan yun? Anong chapter ng John? May ministry siya eh. Chapter na John, ano magbigay kayo ng chapter? Book of John. 10. And verse? Magbigay kayo ng verse? Yan, talagang tandaan niyo po yan ha. Ang ating kaaway ay 1 Peter, nasa 1 Peter 5:8. At yung ministry niya ay nasa John 10:10. Pakibasa nga yung ministry niya. Sinabi ang manakaw para lamang magnakaw, pumatay, manila, nabalik ng utang, ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na sa kanang buhay. Amen. To kill, and to destroy. Amen? To kill. Alam niyo yung kill? Pagpatay. To destroy. Amen. To kill, to destroy. Grabe yung kanyang gagawin, ano? Pagnanakaw. Kaya, physically, alam niyo po, sa Satanas, may kakayahan sa physically tumatay. Naniwala kayo? Nalala niyo yung kahapon pakalita na isang dalagita, 14 years old, pinubutan ng ulo. Kawawa, no? Grabe, no? Hindi ito gawa ng natural na tao. Hello? Hindi yung gawa ng taong normal. So may sanib yan, yung gumawa niya. Pinubutan ng ulo, no? Hindi na pero kung pinagsamantalahan pa. Yan yung gawa ng tao. Yan ang manifestation ng tao. To kill. Physically, kaya niyang gumamit ng physical din para pumatay. Ang manifestation ng kaaway, maraming manifestation siyang gumaganap dito sa mundo. Ano ang isa sa manifestation bukod sa pagpatay? Yung mga pagnanakaw, guided yan ng bad spirit, pagnanakaw. Ano pa? Ano yung manifestation ni Satanas? Nakikita natin, umiira dito sa mundo. Isa yan, to destroy, sisirain. Ang una talagang target ni Satanas, walang iba kundi mga Kristiyano. Kasi tayo ang kakampi ng Diyos. Tayo ang ginagamit ng Diyos. Kaya gusto niyang sirain yung ating pananampalataya. Gusto niyang nakawin yung mga naimbak sa puso natin ng Word of God. Gusto niyang patayin ang faith mo. Hello? Kaya ngayon 2026, aware tayo. Sana makarating tayo sa dulo ng
bagong taon na ito, nataglay pa rin natin yung ating faith. Amen? Kaya binigyan tayo ng awareness dito sa salita ng Panginoon para bawat laban ng buhay, alam natin, kaya natin siyang pagtagumpayan. Amen po ba? Si Satanas ba ay pwedeng magtagumpay sa buhay ng isang Kristiyano? Tanong? Yes, pwede. Kung paintulutan mo. Amen? Yes, tama. Maaari siyang magtagumpay kapag palamya-lamya at maging masunurin ka sa Kanya. Kailan mo umaatake ang kaaway sa buhay ng isang tao? Kailan? Magbigay kayo ng kailan? Yes. Manifestation po yan. Manifestation. Pero ang tanong, kailan siya umatake? Ano yan? Manifestation ng pag-atake niya. Pero kailan siya doon umatake? Anong time? Nabigay pa kayo na anong time? Anong time? Manifestation yan ng kanyang atake. Anong time? Dugtungan na nyo yung time. Dugtungan nyo yung time. Dugtungan nyo yung time. Anytime. Talaga, oh. Ay, yung po pinabanggit nyo po, manifestation nyo ng kanyang pag-atake, ang bawa problematika, marami siyang binubulong sa iyo. Yung manifestation niya yun. Pero ang patintay ng pag-atake ni kami is anytime. Hello, sabi nga dito, naghanap siya ng masisila eh. Aali-aligin siya. Ibig sabihin, anytime. At itong ating kaaway, hindi siya nag-iisa. Tama? Saan matagpuan yung sinasabi na hindi siya nag-iisa? Napakarami nila sa ipapawid. Anong books yun? Magbigay kayo ng books na nandun sa ipapawid ang mga ito, na naglipana sa ipapawid ang mga bad spirit. Alam niyo po ang mga bad spirit na ito, dati mga angels ito, mga angels yan eh, mga spirit. Ngayon nung sinumpa sila ng Diyos, ang tawag sila bad spirit. At sila po ay naglilipana sa kalawakan. Anong book? Kahit sa books na lang. Books. Ayan. Hindi rin masyadong kabisado. Anong book? Isulat niyo po yun yung ating Ephesians 6. Nandyan, naglipana sila sa ipapawid. At naghari sila dito sa sanlibutan. Ayan. So, alam niyo ba ang pinuno niya si Satanas ay nagpamadalas nagpa-meeting yan. Merong isang kulto na na-encounter niya si Jesus. Dati siyang kulto. Leader siya ng kulto. Ewan ko kung napanood niyo sa Facebook yun o sa TikTok. Meron siyang pinahayag. Si Satanas pala, nagpapatawag ng meeting. Nagmi-meeting pala mga yan. Then meron silang dinidestino sa bawat Kristiyano na mga alagad. May dinidestino. Ito, doon ka kay sister, kay brother ka, sa araw na ito, i-distract mo siya. Gawan mo ng mga bagay na makapangila sa faith niya. Kailangan tumalito siya. Kailangan pahinaan siya ng loob. Hello. Kaya kung hindi tayo aware sa atake niya, madala na tayo, malamang madala tayo. Hello. Kaya sa Stanford, sabi nga ng Bible, manatili kayo matatag sa Panginoon. Bakit umaatake ang away? Kahit, ewan ko tayo padalos-dalos. Huwag tayo pag-kampante. Hindi, normal lang yan. Minsan, yung mga simpleng pangyayari sa buhay natin, akala natin, normal lang yan. Niya dahil bahagi na ng kaaway, yung kanyang yung sitwasyon na kinakaharap natin.
Yung pagiging negative, siya ang bumubulong sa isipan natin. Nagiging negatibo tayo, atake ng kaaway po yan. No? Marami po siyang kaparaanan para ang isang mananampalataya ay tumalikod sa Panginoon. At alam niyo po ba, isa pong nakakalungkot, marami pong pastor ang nalaglag. Mga ilang pastor nalaglag sa gitna ng kaaway. Naniwala kayo? Ilang pastor na ang lumaglag. Nagkaroon sila ng immoral na pamumuhay. Kaya ang unang target ni Satanas, mga churches at mga leader ng church. Pag bumigay ang leader, ang church hihina. Amen po ba? Ayan. Yan si ano, puntahan mo yan. I-discourage mo yan. I-discourage mo yan. Bulungan mo ng bulungan yan. Sabihin mo sa kanya, hindi na siya kailangan sa church nila. Tayo, nagpapadala tayo kay Taning sa araw. Nabubulat tayo, wala na tayo sa Panginoon. Hello, aware po ba kayo? Kasi 2026, bungad ng taon, dapat alam natin, meron pong pumipigil sa atin para mapagtagumpayan natin araw-araw ang buhay. Amen? At mahaling init ang abutin ng December kapag hindi tayo aware sa ating kaaway. Baka kalating ng taon, backslide ka, kalating ng taon, nang lalamig ka na sa pananampalataya mo. Pwede po ba mangyari? Pwede yun. Kapag nagpadala tayo. So binigyan tayo ng Panginoon ng awareness. Gamawa enemy, maging kanyang mga manifestation. Kaya, hindi natin pwedeng masisi si Lord. Lord, ikaw kasi, hindi natin masisisi si Lord. Tayo po'y binigyan ng Holy Spirit para mayroon tayong kapangyarihan, mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway. Amen po ba? Pero po, kapag mo ang Holy Spirit mo, mahina, hindi mo ito binibigyang pansin. Ang Holy Spirit nagabulong sa iyo yan para ipamuhay yung bulog at para magtagumpay ka. Pero kapag ang bulong ng Holy Spirit hindi mo sinusunod, magugulat ka na lang, malamig ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ay hindi po normal yun. Sabihin ay normal lang ito. Hindi po normal yun nang lamig ka na. Sa araw mag-decide ka na, ayaw ko na mag-church. Nanghihila ka na, nang lalamyan ka na. Kaya ang jablo nito, maging ano tayo aware. Kapag nakaramdam kayo ng panghihina, anong gagawin? Review and then pray. Pray. Kasi gumagawa sa Satanas niyan, yung time na yan. Pinanghihina ka. Binibigyan ka niyang katamaran. Tinatakad kang bumangon Sunday. You know, kapag Sunday at tamad kang bumangon, review mo. Agahan mong bumangon kasi tuwa-tuwa sa Satanas, hindi ka abot sa gawain. Ayaw niyang lumago ka. Ayaw niyang makapag-awit ka sa Panginoon. Tama yung sabi ni Pastor Gison, kapag nag-awit ka sa Panginoon, napakalaking pribileyo na puri mo yung lunikha sa iyo. Ngayon, hindi ka umabot sa pagpupuri. Wala na. Kung tuwa sa Satanas. Kasi nagpapadala tayo palagi. Laging may dahilan, hindi umabot sa worship. Sabi nga, nangaral ni Pastor Gison, yung worship, tama naman talaga yun eh. Yung worship hindi para sa atin. Kay Lord yun. Pero mulog lang para sa atin. Di ba? Alin ang mahalaga? Ang pinakamahalaga, una, yung worship. Nakapagsamba kay Lord through your singing, clapping. Lift up your heart, pagtaas ng kamay. Pinupuri mo si Lord. Ngayon, pagdating mo, wala na. Word of God na lang ma-receive lo. Hindi ka nakapagpuri. Malaking nawala. Kapag nakupuri ka kasi kay Lord, maraming bandage na puputol sa buhay natin.
Di ba doon sila si Pablo at si Silas nung magtumawid sila, yung bandits nung nakatalo sa paa niya, kadina, nakalak. Simbolo po yun na maraming nakakadina sa buhay natin makakalak na pag worship ko, mahilig ka umawit sa Panginoon. Hindi ka umaawit, hindi ka nakapag-awit. Palaging nakatali lang ang spiritual life natin. Kaya pag hindi tayo aware sa ating kaaway, bye-bye church. Bye-bye. See you next year. See you on heaven. Tapos dalo tong heaven. Sana heaven nga. Ay mahirap po. Sabi ng Bible, ang matili hanggang wakas, siyang maliligtas. Saan talata yun? Mateo, chapter, hindi rin kabisado, 10, verse 22. Ayan. 10:22, nandun po yan. Ang manatili hanggang wakas siyang maliligtas. Kaya yung mga talata niya, tandaan niyo na pamahalaga po yan. Yan po yung ating kaaway. Unang S yan ha? S. First Peter 5:8, unang kaaway is First Peter 5. Pangalawang kaaway, pakibasa yung 1 John 2. Huwag na nating banggitin siguro kasi parang hindi nyo alam eh. Ano yung ano nyo nga, yung sapahan nyo nga, pangalawang kaaway natin. Yes. Ano pa? Ayan. Ano pa? Tatlong is yun eh, pero okay yung sir. Satan, Tagalog o English is, sa Tagalog o Satan is, pagdating ng ano naman, sarili, saka self is, sarili is, ano? Meron pa isa. So, mamaya na. Ito muna ang ano, itong sarili. Galatia 5, pakibasa na po yan. Andyan po yung ating sarili. Alam niyo po, ang isa sa mahirap kalabanin yung sarili natin. Amen? Pakibasa po yung 16. Pakibasa yung 16. 5:16 ng Galatia. Hanggang 18. Hanggang 17 lang po. Amen? Ayan, 5:16 and 17 ng Galatia. Magkalaban yung dalawang flesh and spirit. So, nasaan nakatira yung spirit? Nasa atin. Yung flesh saan? Nasa atin pa din. Isir. Battle ito, spiritual battle in our inner being. Yan yun. Mabigat mo ito. Pag sinabi ng katawan mo, sige, gawin mo to. Sabi ng spirit, wag. Masisira ka niya. Masarap. Tago ka. Hello. Sige, bumili ka niyan. Masarap kainin niya. Yung pala, mataas ang dugo mo. Ayun. Kain ka ng kain. Sige, uminom ka niyan. Masarap yan. Kailangan mo sa katawan mo yan. Ayun, nalasing ka. Self po yan eh. Sige, nakawin mo yan. Para sa'yo yan. Ninanakaw mo. Nakawin mo yung isang bagay na hindi yun. Yun, nakasala ka. Lahat self. Sige, huwag ka na lang magsimba muna. Mag-excuse ka muna. Self ba yun? Yes, self yun. Ang hirap ka labanin. O, tingnan mo, medyo masama pakiramdam mo. Huwag mo na. Sabi mo na, Pastor, medyo masama pakiramdam ko. Oo, okay. Reasonable. Ayan. Imbes na magsimba para gumaling. Hindi, may rason. Ang Diyos po, kapag may pagtitipon, sabi niya, naroon siya. Pag ikaw pumunta, ano mangyari? Di ba lahat nung panahon ni Jesus, lahat ng lumapit sa kanya nagsigaling? Tama?
Eh bakit pag may sakit tayo, ayaw natin? Imbis gumaling, may rason tayo. Di ba lang hindi mo kaya ipakbang? Di ba nga talaga hindi mo mababak, hindi may bubang, nahihilo ka pwede. Pero kunti lang pakiramdam ayaw mo. Self yan, at yan, isa sa nakaaway sa atin. Sige na, okay rin, minsan lang naman. Hanggang masanay ka na, ganun na lang. Self, mabigat ko palabanin ng self. Lalo kung gusto mo. Mag-i-enjoy ka sa sarili. Gusto mo yung gawin eh. Kaya, labanan mo hanggat alam mo mali, labanan mo in the name of Jesus. Amen? Magtatagumpay naman tayo eh kung lalabanan natin. Kaya lang naman nagtagumpay sa Satan kung ating sarili kapag ayaw mo magtagumpay eh. Sinusunod mo yung self mo. Tama, self. Okay, continue lang. Last. Ano? Meron pa ba? W sa English. S din sa Tagalog. Sanlibutan. Word. Yan. So, sa Tagalog is. Pero sa pag-English is W. Sanlibutan, first John, pakipasa yung first John. 2:15 to 17. And then, tapos sa tayo dyan. Maiksi lang, pero kailangan po ito, hindi ito biro ang topic na ito. Bakit? Mabigat po ito. Ito po yung pumapatay sa bawat mananampalataya. First John 2:15 hanggang 17. Pakibasa po. Ang lahat ng nasa sanlibutan ay nasa masamang nasa ng laman. Ang nasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa mundo, ito ay hindi magmumula sa ama ay sa sanlibutan. 17. 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ay ito. At ang lahat nakukumalingan ito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Amen. Sanlibutan ng word. Bakit? Yan din ang ginamit ni Satanas na paraan niya para tuksuhin si Jesus. Sabi niya, tingnan mo nga ang paligid, tingnan mo ang buong kayamanan ng daigdig. Ibigay ko sa iyo yan. Sambahin mo lang ako. Hanggang ngayon, yan ang master niya. Bawat Kristiyano tinutuksan niya to material. Unahin mo yan para yumaman ka. Kaya ano yung ministry? Wala namang pera dyan eh. Parang pero totoo po yan. Kaya ano yung ministry? Bakit? Wala namang magkano bahya-bahya lang dyan. Pabayaan mo yan. Kapag ito nagbuhos ka ng panahon, pwede kang yumaman. At kapag ikaw ay yumaman, sikat ka. Mabango ka. May power ka. Maraming magpakumbaba sa'yo dahil may pera ka. Mabango ka. Pero pag wala ka, yung tao nagiging tae. Yung paging pakikil yung tao, naging tae ka sa paningin kasi wala ka. Ganon, napakababa mong tao kasi mahirap ka lang. Pero pag umunlad ka, taas luka, taas kilay, maunlad ako. Kasi yung sasakyan ko, yung bahay ko. Sabi ni Satanas, gawin mo yan, huwag ka magpaapi. Diba? Marami pong tumalikod dahil sa material na bagay. Guilty ako dyan, bakit? Pero, hindi mo sabi na ayaw ko na magtrabaho. Alam nga maiiwan ko yung trabaho, paano kumain ng pamilya ko. Kailangan na, pero mayroong ibang pastor bumitaw sa trabaho para magbuhay. Siguro, kaya din buhayin ng church, maraming medyo. Pero kung ilan na naman tayo, paano mabubuhay pamilya? Alam nga naman lahat ay binigay mo sa akin.
Mahirap naman, hindi naman tayo humingi na ikapo. Alam niyo, may mga church na namimersa sa ikapo kasi may mga full time, kailangan nila yun. Pero pag walang full time, hindi tayo namimersa. Easy lang tayo. May nagbigay ng wala, hindi ka depressed. Eh ngayon po, di ba, aasa ko sa inyo, ilan kayo, mandidepress ako. Naku, ilan ang simba. Naku, yung ikapo, ilan mapunta sa akin yan. Ano kakainin namin? So, kailangan talaga may trabaho Pastor may sideline. Amen? Pero iba po ang umiibig sa sanlibutan, mga bagay dito sa mundo. Aware tayo, ha? Okay naman yun, mga nag-abroad hindi naman naputol ang relasyon sa Diyos na pagdating doon daming church doon. So, dalo pa rin kayo. Continue pa rin. Alam niyo po, kapag ganito, sinabayaan niyo na yung spiritual niyo, basta na-focus kayo sa material, mahirap na po yun. Amen? Huwag tayong umibig sa mga bagay na nasa sanlibutan. Sabi dito sa talatang ito, ano sabi? Ang bagay daw dito sa mundo ay nakatukso sa paningin. Nakatukso ay, wow, galing naman. Wow, ganda naman. Sana meron ako niyan. Sana meron kami niyan. Diba? Oo naman, okay naman. Kaso ang tanong dyan is, kumusta yung spiritual life mo? Yun yun, diba? Hindi naman pwede na hindi mo, okay naman, hangarin mo yan. Gusto ka ni Lord, meron ka niyan eh. Ang problema, alam ni Lord na kapag binigay niya lahat sa'yo, maagaw naman yung attention mo, mapuro material ka na lang. Wala ka ng time kay Lord. Yan ang ingatan niyo po, 2026, yung tatlong kalaban natin. Ingatan niyo po yan na huwag siyang mangibabaw sa buhay natin. Hello. Kaya maraming krimen dito sa mundo. Kasi pag-atake ng Satanas na hindi alam ng ibang tao. Amen? Hindi nila alam yun. Akala lang yun, mata. Ang totoo, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon natin, meron tayong kaaway. Aware tayo. Babat sa presensya ng Diyos, babat sa salita niya, para mapagtagumpayan natin. Napakalaban siya. Meron pa magtanong o magdadag? Let us pray. Kakila naman namin Diyos, aming Ama. Salamat Panginoon sapagkat sa maiksi naming pag-aaral, inyo po pinaalala sa amin, O Lord. Tunay Panginoon, ang aming kaaway na ito ay palaging nariyan. Subalit salamat sa iyong pangako that you will never leave us nor forsake us. Salamat po Lord, palaging nandyan ka bilang kalasag namin. Salamat sa mga salita, Lord, na bilang sandata namin. Salamat sa Banal Espiritu, kasi po sa umahadlang sa doon ng kaaway, magbigay ng tagumpay kapangyarihan sa amin. Napapasalamat po kami, Ama. Ngayon pa lang, tanggap po namin ang tagumpay sa lahat ng oras, tagumpay kami kapag nandyan ka. Salamat po in Jesus' mighty name. Amen. Nakakanabi sa Lord. Ipit mo ang kamay ko. Amen. Ngayon po dadako tayo sa testimony at saka sa thanksgiving po. Sino po yung gusto mong pasalamat kay Lord? May mga talent. Itanong po. Dito ko sa baho. Ano po, pwede po yung pasalamat sa Diyos sa araw-araw na nandito tayo ngayon sa simbahan upang manambahan tayo sa Kanya. Pasalamat po kay Lord dahil naiintindihan ko po yung sinabi ni Pastor. Amen. Pastor Lord. Papasalamat po kay Lord kasi yung Lunes po, iningatan na po ako sa pag-aaral ko kasi namin po namin sinusulat. Papasalamat ko po kay Lord kasi ang ganda ng araw ngayon, kahit Sunday ngayon, makakapag-pray. Praise the Lord. Salamat po. Dito pa. Salamat kay Lord. Saka doon, bibigyan kita na ito. Kamay. Gina, meron pa? Ganun, ayun po. May special number po. Sige po.
Tumahal ko po eh. Ano ka pangalan? Sigurado ka, mga
ay sasama. Kailan pa man ang Kasawin, itataas sa makikinig, itataas sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Hindi man sa kalangitan, ang iyong kawalan-halian, dakilaan mo'y ipagpapasayan. Buhay ka sa amin, itataas ang aking hingin, itataas sa buhay ko'y aking ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kawalan-halian, dakilaan mo'y Training nyo. Meron pa. Patuloy po na lumago ang ating kabataan. Para sa susunod sila naman yung magpapaawin. Amen. Amen. At tinatawagan ko si Pastor Jerry para sa ating mensahe. Sabado makikinig ka. Practice tayo ng tambourine ha. Bukas Sabado na. Parang magpapatuloy. Tumayo po tayo. Sabi ng Zacarias 4:6, ang tagumpay ay hindi sa pamagitan ng ating lakas, kundi sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya niyayaan natin ang banal na Espiritu upang patuloy din magtagumpay ating sa ating gawain. Holy Spirit, I need you. God, Holy Spirit, I pray. Come and thy strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come to the winter of storm. Lord, let thy sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, and thy strength and thy power. Come, in thy own gentle way. Let us pray. Dakila namin Diyos, aming Ama. Pinupuri ka po namin, Lord, sa araw na ito. Salamat po marami, Lord, sa isang pagliyo na naman na kami nakapagsamba sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos, na ambag sa amin na hindi napigilan ng kaaway o pagtatagpuin ka. Hindi kami napigilan ng kaaway na anumang sitwasyon ng buhay. Nandito kami ngayon, Lord, at pasalamat po kami sa tagumpay sa araw na ito. Aming Diyos, hindi po papalain ang mensahe mo ngayong umaga
itanim mo mabuti sa puso ng bawat isa, kapag ito ang paraan upang kami laging maging matagumpay sa buhay. Maraming salamat, Father God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Isang palakpak kay Lord namin. Makiusap ako sa mga bata, yung may mga hawak na cellphone hanggat maaari, i-off muna natin. Kung sino may hawak ng cellphone na hindi naman Bible ang binubuklat o naglaro, ano man, makiusap ako na makinig po kayo, hindi nagbibiro ang kaaway sa buhay natin. Then, ang Panginoong Diyos ay kasama natin. Respect ng ating presensya ng ating Panginoon. Pag nasa church po kayo, lalo paggawain na walang hanggat maaari, huwag maglaro ng cellphone hanggat maaari. Okay yun kung tinitingnan ng Bible. Okay, so makinig po tayo dahil ang pagtatagumpay sa buhay natin ito ay nakabase kung ano yung napakinggan natin at naunawaan. Amen po ba? Kapag hindi tayo mag-good listener, wala akong pagtatagumpay sa buhay, palagi tayong talunan. Amen? At maging worse pa lalo ang ating buhay. Ang ating panibagong taon ay sino sa inyo dito ang may mga goal? Gold, hindi gold ha, gold. Ang pamagat po natin ngayon, ang mensahe ng Lord sa atin ay divine goal. Banal na layunin, hangarin o plano. Ano yung mga plano natin hangarin ngayong 2026? Meron po ba kayong mga goal ngayon? Ito yung goal namin mag-asawa, ito yung goal namin, ito yung goal ko personal. Dapat meron tayong goal o layunin o plano. Tama ba? Kasi kung wala lang, parang walang direksyon ng buhay. Bahala, okay lang yan, bahala na si Lord. Mas magandang may goal. Tama ba? Mas magandang may goal. Dahil kung walang goal, yun ba, walang kaganapan. So, parang tinatangay lang ng hangin yung buhay mo pag walang goal. Pag may goal ka kasi, tinatarget mo, kailangan mong gawin yun, yung bahagi na yan. Hello. Divine goal. Isa mo sa napakahalagang bagay sa buhay natin ay yung isa mo, hindi dapat mawala yung goal. Every year, dapat may goal ka. At dapat balanse. Hello? Balanse ang goal natin. Dahil kung hindi balance yan, hindi siya maganda. For example, number 1 ang ating goal, dapat mas masipag. Goal ko ngayon, 2026, mas masipag pa. Hello? Hello? Goal ba natin to? Masipagan ko pa. Okay yun, napakagandang ano. Alam niyo po yung sipag ko, sabi na dito sa number 1 na goal dapat this year 2026. Number is being diligent. Maging masipag. Masipag. Pero, bakit nabanggit ko po yung balance to balance? Kasi maraming tao masusipag pagdating ng pera ang kailangan. Tama po ba? Ang sipag yan, madaling araw, gising na yan. Naku, gabi pala, nakarindi na lahat. Umulan, bumagyo, pasok yan. Kasi pera yun eh. Pagdating sa spiritual, imbalance. Kunti lang naman sana effort na gawin sa maaga kang gising para masipag, para ka dumating sa church, magampanan mo yung tungkulin mo para bilang balanse. Hindi. Masipag sa material, sa spiritual, matamlay. Hindi siya balance. Hello? Hindi balance. Dapat, lagi kong sinasabi, ang buhay natin dapat balance. Hindi imbalance. Ako po, nung ako'y bagong Kristiyano, nai-imbalance yung buhay ko. Nakita ko yung naging bunga ng aking imbalanced living. May bunga siya na hindi maganda. Nasira ang pamilya ko kasi imbalance. Mahal ko ang gawain ng Panginoon pero wala akong time sa pamilya ko. Ano nangyari? Nag-rebelde yung aking unang may bahay. Bakit?
Walang panahon sa kanya eh. Ang panahon ko laging sa Panginoon. Kaya hindi rin maganda na, hindi talaga maganda na, o sige, masipag ka sa trabaho, okay yun. Pero wala ka ng time kay Lord. Masipag ka naman kay Lord, pero lahat ng panahon mo na kay Lord, wala ka ng panahon sa pamilya mo. Maraming may ilang pastor din iniwan ng asawa. Meron din. Bakit? Imbalance. Amen? Na-imbalance po, spiritual, walang time sa pamilya. Imbalance. Kaya, napakaganda yung balance yung buhay natin. Hindi, parang ang kay Lord to eh. O ang tanong, may time ka ba sa pamilya mo? Kasi kung wala, imbalance po yan. Mayroon pong masisira dyan yung relasyon mo. Dapat balance eh. Tama po ba mga bata? Mga kapatid, be diligent. Ito po yung isang goal natin. Dapat sumipak pa tayo. Hindi lang sa trabaho, hindi lang para kumita ng pera, higit sa Panginoon din, ibabalance natin. Ang aga nating gumising, trabaho yan eh. Ako nga, alas 4:15 o 4:15 AM, gising na ako. Bumagsak ang ulan, pasok pa rin kasi tira eh. Pagdating sa Panginoon, tanghali nagigising. Hindi siya balance. Tama ba? Kaya maganda ho, magiging masikap, both side, balance, spiritual and material. Ipabalance sa ating buhay natin. Kasi kung hindi, panahon mo lagi sa pera, ay spiritual mo, payat, mataba yung bulsa mo, kaluluwa mo, kalansay. Kasi tamad dumalo. Tamad dumalo sa gawain, nabuburing. Hindi, palit-ulit na lang yun eh. Ayan, sabi ng Satanas, maburing ka na. Bubulungan ka eh. Palit-ulit na lang, nakasawa ng mukha ni Pastor. Tapos yung mga tulong niya, minsan tinatamaan ka pa. Huwag ka na dumalo. Pero, ganyan nangyayari, ganyan. Tamad na dumalo. Anong nangyayari? Imbalance. Busog ang physical, gutom ang spiritual. Dapat balanse. Masipag ka sa gawaing bahay. Masipag ka naman gawain sa Panginoon. Hindi yung pagdating sa gawain, ang bigat-bigat ng paa, hakma. Daming laman ng utak. Mga negatibo. Paano ka makapunta ng gawain mo ang negatibo, naghahari sa isip mo? Naku, ganito, ganyan. Ayaw mo, wala kang ganang pumunta. Kasi negative thinking. Pero pagka-pira, pagdating sa material, walang din ka negative. Tuloy. Bakit? Hiray na yun. Mga bata, masipag dumalo sa gawain, masipag din kayong tumulong sa inyong tahanan. Baka pagdating doon, hindi kayo tumutulong sa magulang. Sasabihin sa inyo, mga bata, ano bang tinuro sa inyo ng pastor doon? Ano natutunan ninyo? Bakit ang tamad yung maghugas ng plato? Bakit tamad yung magligpit? Ano natutunan ninyo doon? Tinuturuan ba kayo mabuti? Hindi dapat magalang kayo sa mga magulang ninyo. Hindi yung masipag kayo dumalo sa simbahan. Spiritual yan, okay yan. Pero pagdating sa bahay, tamad kayo, okay, balance. Hindi balance yung buhay. Tama? Dapat balance. Pakita nyo sa nanay nyo, masipag ako kasi tinuruan kami ng Panginoon doon sa church. Kaya masipag ako, magalang ako. Mabait ako sa aking mga kapatid, sa aking nanay, sa aking tatay, magalang ko lahat kasi tinuruan ako. Diba? Dapat ganyan balanse. Masipag dumalo pagdating doon. Naku, tambak ang hugasin. Pagalitan pa kayo bago kayo maghugas. So, paano kayo ma-appreciate? Pag kayo mabubuting mga anak, balanse, masipag kayo dumalo sa simbahan, di pagdating doon ay malaking pagbabago. So nabihin ng mga magulang at tatay nyo, sasama ako anak kasi nagbago kayo. Nakita ko yung pagbabago nyo. Tunay na ang church na dinadaluhan ninyo ay Church ng Diyos. Kasi nakita ko sa buhay ninyo. Hello. Meron gano'n, nagsisipan ng mga youth doon sa church. Palagi na sa activity. Sama-sama pagbalik ang tamad sa bahay. Naku, panay cellphone, pagalitan ng magulang bago tumilos. Nasaan yung balanse? Wala. Kaya yung mismo magulang kalaban natin, mga bata kuminsan, tayo ang kinakantsawan. Bakit? Dalong wala nang pagbabago. Dapat balanse. Masipag dumalo, pagdating sa bahay,
masipag din kayo. Amen? Sama kayo mga bata, ha? Yung kahit pa paano, nakaka-intindi na kayo. Basta si Dimber. Natutuwa ako kay Dimber. Lagi siyang kay pagkwentuhan. Sabi niya, naiintindihan ko yung pastor. Good. Kahit bata pa kayo, naiintindihan yung sinasabi dito. Napakahalaga yan. Balancing, masipag sa spiritual, masipag sa physical, o sa gawaing material. Tama? Kasi kung hindi, kanitsaw abutin natin. Tama ba? Eh, kinakantsawan kayo minsan, simba kayo ng simba, kayo ugali mo, eh, nakantsawa ka, bakit? Masipag kang dumalo, pero hindi mo binabalance sa buhay mo. Tama? Hindi rin minsan, hindi nila kasalanan yun. Eh, kikita sa atin eh. Kaya pray lagi. So, be diligent. 15:58. Dito muna sa Proverbs 12:24. Ito yung ibig sabihin. Ito po isang bagay na dapat magiging masipag. Bakit? Ano ang bunga sa pagiging masipag? Proverbs 12:24. Mamaya na yung 1 Corinthians. Ito po about material. Pakibasa. Proverbs 12:24. O kawitaan. Ito po patungkol po ito sa pagbabalansi ng buhay. Pakibasa po. 12:24. Kailang araw ang masikap, ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Ayan, yung kita ninyo, kapag daw ikaw masikap, isang araw magiging leader ka, ikaw mamahala. Masipag ka eh. Eh kung tamad daw, laging alila ang tamad. Pero, spiritually, materially, pag ikaw tamad, hindi ka uunlad spiritual and material. Tamad ka magtrabaho, masipag kang dumalo sa gawain, tamad ka naman magtrabaho, imbalance. Masipag kang dumalo, hindi tamad ka magtrabaho. Masipag ka sa trabaho, tamad ka naman dumalo sa spiritual, imbalance. Dapat laging balance, masipag ka pumasok sa trabaho, magtrabaho, masipag kang dumalo sa gawain, lalo pag Sunday. Nakakadungkot, hindi pa wala namang boss. Pinipili yung Sunday. Pero, hindi pa naman, kailangan talaga ang Sunday. So, sila na ang makalaga personal kung paano nila alagaan yung spiritual nila. Pero, biblically, utos ng Panginoon, huwag kaligtaan ang pagdalo sa partido. Andin yung ikapitong araw, is para kay Lord. Dapat ang isang tao sa isang beses, sa isang linggo, makadalo man lang siya sa gawain. Kasi yan po ay utos ng Panginoon para mapabalansin natin ang buhay. Tama? Pag hindi mo balance sa buhay, hindi mo maganda. Tamad ka, magtrabaho, masipag ka sa gawain, hindi balance. 11:16 ang kawikaan, dyan din katabi. Bago tayo lilipat ng sa spiritual, 11:16 ang kawikaan. Ang babaeng mahinhin ay nang-aani ng kapulihan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahiyan. Ito kasunod ang papansinin natin. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit ang masagana ang buhay ng masipag. Kita nyo? Kung ano ang ibinulungan ng taong masipag, lagi raw sagana. Tama? Ayan tanong. Yung nga lagi nating ulitin, balance ba yan, kapatid? Kasi may mga tao po, yung mayaman ngayon, ang daming milyonaryo ngayon, saan sila naging masipag? Sa pira. Saan? Sa material. Pero pagdating sa spiritual, pag may time na lang? Walang tayong opsyon. Pagdating sa spiritual, optional. Kaya, busog ang bulsa, gutom ang espiritu. Hindi balance kasi. Kung gusto mong yumaman, di magsikap ka, magsipag ng magsipag, pero huwag mo nabayaan yung spiritual mo. Tama ba? Makakarating tayo ng ilang taon pa, kapag dala-dala natin ito, pagiging masipag. 15:58 ng Corinthians, bago tayo sa pangalawang punto.
15:58, pakibasa. Kung sino muna nakatagpo, kung hindi, ako muna magbabasa pag maunahan ko kayo. 15:58 na 1 Corinthians. Sabi po, sige, brother. Kaya nga mga minamahal ko kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Anong sabi? Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yaman ka lang yung dito sa sayang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hello? Yung palang ginagawa natin pag para sa Panginoon, hindi daw yung masasayang. Pero pag halimbawa, material yung na lang, sayang na pagdating na ikaw ay mamamatay. Sino magpasasa niyan? Hindi si pare. Uli kaya si pare. Bakit? Nagbundal ka, nagpakasakit ka, nagpahirap ka. Nung yumaman na kayo, namatay ka, ay yung kapalit ng ano mo, yun ang pasasak. Hindi mo madala sa damit. Hindi masama magsikap. Pero ang spiritual mo daw, sabi hindi daw yan nasasayang. Dapat masipag ka sa spiritual. Nagpapasa ka lagi ng Bible, nagpipray ka, dumadalo ka sa gawain. Itatamad-tamad ka, ang kayamanan mo material, iiwan mo yung masasayang ng din balang araw. Hello, naniwala kayo? Kita niyo yung bumahat sa Cebu? Nakita niyo yung pinagmamalaki nila? Ang kotse na binili, naglulutangan. Ang bahay na binili, pinaghirapan ng gusto, pinagsipagan ng gusto, nalubog sa tubig. Nung magsunog, ang daming tahanan na nasunog. Mga ari-arian sunog. Mga anak sunog. Pinaghirapan, physically, pawis, dugo. Ang spiritual, gutom, walang time kay Lord. Laging sinasabi, sorry Lord, naintindihan mo naman ako. Pero totoo, nagmahal ang tao sa sanlibutan, sa mga bagay sa sanlibutan. Higit na minahal ng tao ang material. Sa aaminin ng tao o hindi, kahit sabihin niya, hindi Lord, mas mahal kita, makikita yan kung anong priority mo. Makikita yan kung paano mo ginagawa ng time si Lord. Doon yan nailalantad na iyon ang mas mahal mo. Ganun po, kung mahal natin si Lord, mahal din, masipag tayo sa gawain. Sabi, hindi raw nasasayang. Hindi raw nasasayang yan. Yung pag-upo nyo dyan, hindi nasasayang. Pero kung kayo nag-work ngayon, yung kita nyo isang araw masasayang. Pwedeng mawala. Pero yung ginawa natin magsamba sa Diyos, hindi yan mawawala. Dadalhin mo yan hanggang harapan ng Panginoon. Amen. Kaya, be diligent. This 2026, ang isa sa goal natin, dapat lalo pa tayo maging masipag. Spiritually, materially. Tama po ba? Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, be consistent. Ano yung be consistent? Manatili ka sa goal mo. Manatili ka sa goal na magiging masipag. Hindi masipag ka lang, hindi sunod araw, tamad ka na, sunod buwan, tamad ka na. Be consistent. Kung masipag ka sa gawain, consistent yan. Panatalihin mo yan hanggang matapos ang taon, masipag ka. Minsan kasi busy tayo, may mga ginagawa tayo. Pero kung may time ka para kay Lord, huwag mong itabi yung time mo na yun. Dapat kay Lord yung time mo. Ako po, yun lang na ibibigay ko Sunday. Mamaya, baka meron ng cottage po yun. May time tayo dyan. Miyerkules, hindi time natin para kay Lord. Magpipray, time mo yan. Magbabasa ng Bible, time mo rin yan para kay Lord. Be consistent doon sa iyong goal. Hello? Amen po ba? Galatia 6:9, pakinggan yung mabuti, yung sinasabi, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani, kung hindi tayo magsasawa. Hello? Gusto ng Panginoon, consistent ka doon kung ano yung alam mong mabuti. Balance, consistent ka. Bakit? Meron daw aanihin. May pag-aani. Ngayon, hindi ka consistent. Sa tingin mo, may anihin ba? Wala.
Kasi tumigil ka eh. Masipag ka, pero tumigil ka. Hindi consistent. Hindi naka-permit yung goal mo. Walang pag-aani kung hindi consistent yung ating sarili. Number 3, be prayerful. Ang prayerful po na tao, sila po yung mga taong malakas pagtagumpayan ang bawat area ng buhay. Spiritually, materially, kapag prayerful ka, ibig sabihin, may supply si Lord na lakas sa Lord. Philippians 4:13. Pakinggan nyo mabuti. Philippians 4:13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo sa akin. Kita nyo? Kahit anong sikap natin sa spiritual, sa material, kung hindi ka prayerful, walang supply na lakas si Lord. So wag mo namang itabi ang connection mo sa Lord. Bahala, basta ako masipag ako, tapos hindi po. Hindi mo dapat itabi yung connection mo dahil doon ka humuhugot ng lakas through prayer para mapagtagumpayan mo yung goal mo everyday. Amen? Prayerful po tayo. Dahil dyan nagbibigay ang gustong lakas ng loob, lakas ang physical natin para isagawa natin yung bagay na goal natin, na alam ng Lord na mabuti naman yan. Tama ba? Ayaw naman ng Diyos, hindi naman natutuwa ng Diyos, tamad tayo, hindi natutuwa ng Diyos dyan. Hindi nagpapala niya yung masisipag. Be prayerful. Tamad na tayong manalangin? Sino dyan tamad manalangin? Mga bata, dapat nagpipray kayo bago matulog. Pagising mo yung mga bata, nagpipray din kayo. Huwag kayong tamad mag-pray. Lord, thank you po, Lord, sa magdamag. Salamat sa bagong buhay. Kita niyo yung mga bahay na naging abo? Napapanood yung balita, nasusulog ang bahay, pati mga bata nasusulog. Hindi yan nagpipray karamihan. Walang proteksyon. Dapat mag-pray, Lord, ingatan mo kami habang kami namamahinga, Lord. Ingatan mo po kami, Lord. Posible kasi na magliyag yung bahay mo, tulog ka. Patay ka. Pagising mo, napaikutan ka ng apoy, patay ka. Walang proteksyon kasi tamad mag-pray. Kaya maging prayerful. Mga bata, marunong ba na mag-pray? Nagpipray kayo? Mag-pray kayo bago matulog, bago kumain. Masipag din sa pagpipray. Pagkain nyo, mag-pray kayo. Alam nyo si JJ, yung anak ko na yan, tsaka si Justin, magsabayan bago matulog, nagpipray yan dalawa. Oh? Pray na kayo. Sabayan sila. Then si Justin, nasa Ilocos na, kami na lang dalawa. Sabayan mag-pray. Si Mrs. nagpipray din. Pero hindi pa siya bumaba mo dahil hindi pa siya bumaba. Alam niyo po, tapos na ako si JJ, hindi pa. Sabi ko, ano kayo yung ginagawa ni JJ? Bakit ang haba niya mag-pray? Talo pa ako. Bakit haba mag-pray? Hindi ko alam ano pinipray niya. Bakit ang haba? Kasi ako, minsan naka 20 minutes na ako siya. Hindi pa. Bakit ganun siya mag-pray? Kung ano kasi pinipray, ang haba. Hindi nakaugalian niya, hindi ko na siya utusan. Bago siya matulog, mag-pray. Bago kumain, nag-pray. Kasi naging ugali mo na yun, hindi ka na continue. Mag-pray ka na kasi ugali mo na yun. O, na-training ko. O, paggabi, nag-Bible kami ni JJ, Friday, ng gabi ng Bible. Kasi malaki na siya, kailangan kargahan siya ng ulog na bago makisalamuha sa mundo. Kasi malaki niya, pwede na magtrabaho one day. Kapag empty yan, madala yan sa kasamaan. Kaya pinatagpa ko. Kaya makinig. Sabi ko, dahil yung Bible mo, nangiiwan niya minsan. Kaya masipag, be prayerful. Kasi si Lord tumutugon. Si Lord tumutulong sa mga taong lumalapit sa Kanya. Lalapit siya. Sabi na sa Santiago, kapag lalapit ka sa Diyos, ang Diyos lalapit sa iyo. Ay ka lumalapit eh. Tamad ka eh. Mag-pray, tamad. Minsan nahiya ka mag-pray. Ano sa Dalibi, ayaw mag-pray. Kasi marami daw tao. Nakakaya ka mag-pray.
Nakakayang kumain na hindi nagpipray. Nakakaya. Bakit? Parang kang aso. Tingnan mo yung aso nagpipray ba yan? Kumain. Parang ang hayo. Tingnan yung hayo pa. Pag bigyan mo pagkain, upakan agad. Eh, ikaw tao, dapat, Lord, thank you dito, Lord, sa pagkain ito, papalain mo ito. In Jesus' name, Amen. Nalala ko si Jimboy, Pastor Jimboy, bata pa siya. Panahon yun, na-crisis ng buhay. Sabi ko na, birthday mo ngayon eh. Sige, punta tayo ng isip. Hindi, kumain kami sa Jollibee. Sabi ko, mag-pray ka muna na. Siya lang binilhan ko yung Jolly hotdog. Sila binilhan ko, walang budget eh. Tinanood ko lang siya kumain, wala akong mabili. Sabi ko, sige na, birthday mo nga. Pag-pray natin sa'yo pa, nakakaya naman pa, nabig tao. Kita lang. Nakakaya ba mag-pray? Nakakahiyang hindi mag-pray. Bakit? Bakit? Yung tao na yan, ikaw nakita sa'yo, yung tao na hindi mo lang po salamat sa pagkain kinain niya. Kay Lord galing yan, hindi mo po kasalamat. Di ba naman? Mas nakakahiya. Ay, kumain na yung tao. Lord, thank you Lord, pagkain na to Lord. Kapalain mo to. Jesus name. Hindi kayo nagkipray eh. Bakit bata, no? Hindi nagpipray karamihan. Pagkatuloy sa mga Jollibee, kainan bakit nahihiya. Sabi ko, kapag hindi ka gumagawa ng masama, huwag kang mahiya. Ang kahiya mo yung masama na ginagawa. Yung iba nga masama. Masama yan eh, pero hindi nahiya. Mura na mura, hindi nahiya. Lasing na lasing, hindi nahiya. Ikaw magpipray, mahiya. Mabuti yun, bakit na mahiya? Be prayerful. Kasi kapag prayerful ka, laging naroon yung iyong connection kay Lord. Tama ba? Natutuwa ko kay Brother Patrick. Bakit? Hinilan yung trust niya, kaya bago sila umalis, nag-pray siya. Ingatan mo kami, Panginoon. Pupunta kami ng langit, ingatan mo kami. Nag-bless ako. Noong New Year, noong Pasko, si Mrs. ang nagsabi sa mag-pray tayo. Natuwa ko kay Mrs. Siya nagsabi mag-pray tayo. Nung oras na lang alas 12, nag-pray kami. Pagdating ng New Year, mag-pray naman po kami. Si Mrs. nagsasabi, pray tayo pa. Kahit ka pala, nakakaalala siya. Diba? Be prayerful. Kahit hindi tayo perfecto, prayerful ka isang araw maging perfect Lord. Kasi si Lord magsusupply ng mga bagay na kulang tayo. Number 4, be a Bible reader. Dito na tayo. Hello. Yung goal natin ngayong 2026, dapat po tayo ay Bible reader. Nagbibigay tayo ng time. Kahit 10 minutes sa pagbabasa. Goal mo ba yan? Ano? O wala lang? Makabuklat lang tayo ng Bible pag prayer meeting. Wala tanda ng Bible. Kung pumunta ng prayer meeting, walang Bible. Paano makabuklat? Pag may time ka, pag maluwag ang oras mo, basa ng basa. Wala ka namang ginagawa, basa mo basa. Bakit? Pinabakain mo spiritual. Lulusot at lulusot yan. Amen? Kaya pag may problema bumula ka, kayang-kaya, ngingitian mo lang. Kasi malakas yung spiritual mo. Busog sa salita ng Diyos. Tamad kang magbasa, ibig sabihin, tamad kang kumain, malnourished ka. Spiritually. Kita mo yung taga-lugar-lugar, physically, para pagpatat ng mga tawan, may mga lugar ng mga mikro. Kita nyo para pagpat mga malnourished. Sa anong lugar yun? Maraming lugar na ano? Yan, gano'n yun. Maraming mahihirap na. Mga patpatin ng katawan. Yan ang spiritual natin. Kapag tamad tayo magbasa. Hala natin, matibay tayo. Alam na natin. Narinig ko na kasi yan eh. No, basahin mo pa rin. Bakit? Bakit ang physical natin maya-maya tayo kumakain? Eh bakit spiritual eh hindi? Sinasabi ba natin, kain na tayo, physical, hindi, alam ko na yan. Kasi kumain ako kahapon, alam ko na yan. Ganun ba? Hindi eh. Kain ka talaga, bakit gutom ka eh? Spiritually, ganun din. Hindi, alam ko na kasi Bible eh. Alam ko na hindi, magbabasa ka, kailangan mo kumain. Tama ba? Masipag ba tayo magbasa? Hello? Sa isang araw ba, may sisingit ba natin yung pagbabasa? Dapat nagtitikno tayo, may tayong booklet.
Eh, ito, binasa ko. Ito yung ibig sabihin. Magtiklop kayo pag may masahin nyo. Ito yung goal dapat natin. Hindi lang ngayon, bawat araw habang tayo nabubuhay, goal na natin ito dapat. Maging masipag, be consistent, be prayerful, be a Bible reader. And then, huli, live according to the Bible. Hello? Kasi, sabi nga isang mangangaral, maraming tao ngayon kargado ng salita ng Diyos. Ang problema, hindi pinamuhay yung salita ng Diyos, kargado lang. Pwede rin naman talaga mangyari. Kabisado mo ang Bible, hindi mo ina-apply sa iyong sarili. Pwede po yun. Amen? Eh kung ito ang ating buhay, na routine sa buhay natin, hello, balance, spiritually, physically o materially, ano pa ang kukulangin mo? I-maintain mo yung bahagi na yan. Be a Bible reader. Joshua 1:8, basahin mo ang salita ko, araw-gabi, tuparin mo, upang managana ang buhay mo, giginhawa ka. Amen? Live according to His Word. James 1:22, last verse before we pray. Dalawang talata na lang pala. Santiago 1:22, bakit pastor ang daming talata? Kailangan yan, kasi ang Word of God is powerful. At pagkain ng ating espiritu. Meron pong ibang preacher, sige lang preach, walang talata eh. Eh paano kakain ng tao ng salita ng Diyos? Sige lang preach. So kailangan may mapapasa. 1:22, pakinggan yung mabuti. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo yung sarili. Kita nyo? Kailangan pa lang salita ng Diyos ay yung mabasa, napakinggan, ipamuhay natin. Hindi man perfect, malaga, lumalakad ka, unti-unti. Doon sa Word of God. Ay, kung hindi mo in-apply, binasa mo lang, ay kargado ka sa salita ng Diyos. Pero walang pagbabago. Kasi, hindi i-apply. At yung prayer na yung sinatawag natin, be prayerful, yun ang magsusupply ng lakas para may apply natin yung ating nababasa. Tama po ba? Hello. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin sila. Kaya tawagan natin yung ating guitarist na. Awitin natin yung team song natin. Kaya buti-buti mo Panginoon. Yung drummer natin. Buti-buti mo Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging dapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad. Tunay kang ika'y di nakabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos ang Panginoon.
Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ipikit po natin ating mga mata. Makipag-uusap tayo kay Lord personally. Humingi tayo sa Kanya ng gabay. Ng 2026, samahan na tayo palagi, magtagumpay tayo. Itong mensahe ngayon ay sa Panginoon natin. Salamat po, Panginoon Diyos. Kayo po nagsasabi, Panginoon, na kayo kasama namin hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ikaw rin ang may sabi, Panginoon, hindi na kami iiwan. Ikaw ang may sabi, Lord, na kumatok kami, humingi, kami ay tatanggap, Panginoon. Panginoon Diyos, pinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa iyo, Lord. Bawat hakbang, bawat pagpapasya ng aming buhay, aming pinagkakatiwala sa inyo. Patuloy na kaming gabayan, gusto tayo sa 56. Susuungin namin panibagong ito, taglay ang iyong tulong at yung mensahe ngayon namin sa Panginoon. Salamat, Father God. Ikaw magpala sa pagkasasa. Salamat po marami sa Panginoon ng Jesus. Everybody says amen. Wala sa harap sa Lord. Glory to God. Dumago na po tayo sa pagbibigay. Makibukas po kayo sa Colossians 3:17. Sabi dito, and whatsoever ye do it in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So, sabi dito, ang lahat ng ginagagawin at ginagawa natin dapat gagawin po natin ito sa pangalan nating Panginoong Jesus. Amen? Sa pagbibigay papuri sa ating Panginoong Jesus. So, yan po dapat yung sentro ng ating buhay. So, i-relate natin sa pagbibigay. Dapat pag tayo nagbibigay, dapat nagbibigay papuri tayo sa Panginoon. Tanong, pag nagbibigay ba tayo, brother, may pagkakataon bang hindi tayo nagbibigay papuri sa Panginoon? Meron. Bakit? Pag sa tuwing tayo nagbibigay na tayo napipilitan. Amen? Dahil ang sabi ng ating Panginoon, magbigay tayo ng ayon sa ating kakayahan. Amen? Na maayos yung ating puso. Yung ating puso dapat hindi yung napipilitan na nung in ancient times kasi ng buhay ng mga Israelites, pag sinusunod, yung pagsunod nila sa tithes, once na hindi ka let's say ngayon, nag-tithes ka, then the next following week, hindi ka nakapag-tithes, kasalanan yun. Amen? Pero dito sa panahon ni Jesus Christ, is governed by love. Amen? Kung gusto mong sundin yung iyong tithes, it's okay, pero pag nagkamali tayo, walang condemnation doon. Amen? Kasi ang panahon nito ay nasa panahon ng grasya ng ating Panginoong Jesus. So, nakakapagbigay tayo ng papuri sa Panginoon once na maayos yung status ng puso natin habang tayo nagbibigay. Amen? So, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Lord God. Salamat, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, na kami makapagbigay, Lord Jesus Christ, sa inyong ministeryo, Panginoon, Lord. Kung saan po ito nanggaling ng Diyos sa aming mga trabaho, Lord God. Patuloy, Lord, I pray, Lord God, for the good health, Lord, ng bawat isa. Kalakasan, Lord Jesus Christ, and the knowledge, Panginoon, na kailangan namin sa aming mga trabaho, Lord God. Patuloy kang gumamit ng mga tao, Lord God, upang ma-provide dito sa amin, O Diyos, Lord. Kung ito pa'y galing sa aming mga business, Panginoon, I pray, Panginoon, na double portion ng blessing, Lord, sa bawat business, Panginoong Jesus. Bigyan mo po, Lord Jesus Christ, ng mga
tinda, Panginoon, ng mga mamimili, Lord God, ang bawat business, Lord, na meron, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord Diyos, at sa labing malilitong, Panginoon, I pray, Lord God, na magamit lamang ko ito, O Diyos, sa iyong pagpapalawak ng iyong ministry, Panginoon, at sa taong maghahawak nito, Lord God. Patuloy mong bigyan, Lord, ng knowledge and wisdom, Panginoon, ang taong ito, Lord God, upang magamit lamang ang bawat salaping ito, Lord God, sa pagpapalawak ng iyong ministry, Panginoon. Salamat po sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay mag-closing prayer na po. Yes, Lord God, hallelujah, Jesus. Nagpapasalamat kami sa araw na ito, Lord God, na patuloy, Lord God, na pinapatunayan mo, Lord God, na ikaw ang Diyos na buhay, ang Diyos ng hari ng mga hari, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa katagumpayan, Lord God, ng Sunday service na ito, Lord Jesus Christ. At we declare, Lord God, this 2026, Lord Jesus Christ, mas magiging matindi, magiging mas strong, Lord God, ang aming faith sa iyo, Lord God, ang aming paglilingkod sa pangalan mo, Lord Jesus Christ. At Lord, sa naghayag, Lord God, ng iyong salita, Lord God, kay Pastor Jerry, Lord God, patuloy mo siyang pagpalain, Lord God, bigyan mo siya, Lord God, ang knowledge and wisdom, Lord God. Ganun din, Lord God, sa iyong mga anak, Lord God, na dumating sa araw na ito, Lord God, pagpalain mo, Lord God, ang bawat isa, Lord God. Financial breakthrough, Lord God, ang ipagkaloob mo, Lord God, sa bawat isa, Lord God. Yung spiritual, Lord God, matibay, Lord Jesus Christ, yung pagkaloob mo sa bawat isa, Lord God. At higit sa lahat, Lord God, yung kalakasan ng pangangatawan, Lord God. At Lord, sa aming pag-uwi, Lord God, kung paano mo kami pinarating, Lord God, dito ng ligtas, ganoon din, Lord God, sa aming pag-uwi, Lord God. Muli, Lord God, kami po'y nagpapasalamat, pinupuri ka namin at sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. His word is glory. His word will honor, His word will power and all praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted. Give glory in
Itaas natin ating mga kamay kay Lord. Father God in heaven, minsan para ng Diyos, inyong paspasan kami. Na po namin, Lord, ikaw ang saganang Diyos, mayaman na Diyos. Paspasan mo ang physical, Lord, upang magtaglay kami ng kalakasan physically. Pagaling mo, dakilang Diyos, paspasan mo upang aming sakit ay magsigaling. Palakasan mo, Panginoon, ang aming physical upang magampanan namin ang bawat tungkulin namin. Maparangalan ka sa buhay namin. Kaya din po, Diyos, higit sa lahat ng aming spiritual, paspasan mo, dakilang Diyos, patuloy mo pagalapin upang ikaw isang mga ibabaw sa buhay namin. Paspasan mo rin, Panginoong Diyos, ang material goods namin, Father God, na aming mga business, yung ikaw po ang magpapalabo. O Diyos, ang walang trabaho, ikaw magbigay ng trabaho. Paspasan mo rin ang mga trabaho, patuloy mag-increase ang kanilang makikita. About sa amin, lahat ng espiritu ng buhay ng Lord, pinababaspasan namin, Lord, upang maging mapagpala kami sa iba, ngalan ng Ama, Anak, at sa pamagitan ng Panginoon Espiritu Santo. Amen at amen. Morning, everyone. God bless you all. Magkamayan tayo. Hello. Yung base mo. Nanay yung mga bata dito eh. Ano, mamaya? Tuloy natin, mag-play na naman tayo eh. Permisyo. Ay, cellphone ko! Kanino? May picture. Sa DM. Yay! Halika. Halika. Ah, 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 ah.